Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang ipo-ipo na pangalawa kong pagkakataon na nakuha doon sa aking pinagkukunan. Dahil bumagsak ulit yung ipo-ipo doon pa rin sa aking pinagkukunan nung una. Doon pa rin siya bumagsak. Ayan. Dahil ngayong natapos yung malakas na hangin, bumagsak ulit. Pagbagsak ulit doon pa rin sa butas na aking pinagkukunan nung isang linggo, dahil nga doon tumama, kaya ito naman ang ating nakuha. Ayan. Sa nagtatanong kung ano bang klaseng ipo-ipo ito, ito ay isang ipo-ipo ng hangin. Ito, ipo-ipo ng hangin ito na bumagsak sa lupa. Napakalakas yung hangin na wala namang ulan. Walang ulan at malakas ang hangin. Nung nakita ko yung malakas na hangin doon sa itaas ng kalangitan, napakalakas yung hangin at palakas yung ikot. Nagbubuhat siya ng maraming mga kahoy at mga dahon, mga damo. Binubuhat niya papuntang langit. Pagkatapos, sa sobrang lakas yung ikot, napakalaki yung bagsak doon mismo sa aming lupain. Pagbagsak doon, yung binagsakan niya dati nung unang pagkuha ko doon pa rin siya mabagsak at napakalaki po yung damage sa lupa na nabubuta sa kanyang pagbagsak sa malakas na hangin. Kaya pagkatapos ng bumagsak itong ipo-ipo ng hangin, biglang nawala yung hangin. Kalipas na mga 15 minutes, pinuntahan ko doon dahil hindi ko pwedeng pumunta doon na may malakas na hangin bumagsak, baka matamaan tayo, baka anong mangyari sa atin. Kaya pagbagsak doon, ang lalim sa kanyang binagsakan is 1 meter at para siyang natamaan ng malaking bala. Yun, pagbagsak doon na parang binutas ng tabay, yun, hinukay ko doon yung saan banda yung butas, na sa dulo talaga ng butas, hinukay ko ng 1 feet dahil nga yung lupa dito is yung parang bunbun lang, parang pulbos ng lupa. Pag hukay ko talaga mga 1 feet, simula yung butas niya, ito po ang aking nakukuha. Ayan. At sa bunbon na maraming bunbon, ang bunbon sa amin yung mga buhangin na lupa, mga 1 meter yung hukay ko. Ito po ang aking nakikita. Ayan, pag nakikita ko ito, hinawakan ko agad at yung hangin, muntik na naman akong tangay ng hangin na nahawakan ko ito. Parang kumbaga, parang kukunin nila ulit para bubuhatin nila. Pero hinawakan ko ito agad, tapos nilagay ko ito sa aking bibig para hindi nila makuha. Pagkatapos, humawak ako sa malaking kahoy at malakas talagang hangin. Ito ay inaagaw nila ulit sa akin. Nung nawala na, tapos hiningi ko sa aking isip at kinausap ko sa isip ang aking mga gabay na ito ay aking kukunin at aalagaan. Ngayon, nung nabanggit ko na yon sa aking isip at kinausap ko po yung mga gabay ko na nagbabantay sa akin, ayun, umalis na po yung hangin. After mga 15 minutes, dandahan kong naglakad papauwi sa bahay, tapos tinago ko ito na 3 araw doon sa aking paglalagyan. Binalot ko ito ng itim na tila para hindi makikita ulit ng mga bantay nito. Ngayon, paglapit na mga 3 araw, binuksan ko ito. Pagbukas ko, ito na po ang hitsura. Ayan. Ayan na po ang hitsura niya. Dati yung kinuha ko ito ay oblong siya. Nagtataka ako pag open ko doon sa tila na itim na aking pinagbabulutan, para siyang lumapad. Ayan. Para siyang lumapad at may duda ako nito dahil nga noong nakuha ko pa ito ay malambot pa ito. Malambot-lambot pa siya. Ngayon, pagbalot ko ng itim na tila, simula yung nakuha ko siya, tumiga siya pero tumabingi. Tapos, inano ko talaga,
piniga ko talaga kung bato na ba siya. Ayan, bato na po talaga siya. Kaya ngayon ko lang na i-vlog dahil nga araw po yan ng Friday ko ito na kukuha. Pagkakuha ko niya, ito, 3 araw. Ganito kasi pagkuha niyan. Kung halimbawa makakita ka ng ipo-ipo na nabakalakas, aabangan mo yan kung bumagsak po yan. Pagbagsak po niyan, kung saan siya bumagsak, puntahan mo mga 15 minutes simula yung bumagsak siya. Tandaan mo talaga kung saan siya bumagsak. Dahil makikita mo yan ang lupa na nabubutas. Tapos hukayin mo doon mga 1 feet kung saan banda yung butas talaga. Dahil nga malambot lang yung lupa. Dahil hindi yun ulan, malambot ang lupa. Ngayon, pag makita mo yan, biglang lumakas yung hangin. Yan ang pamahiin na original yung gamit. Tapos ilagay mo agad yan sa yung bibig kasi pag hindi mo ilagay, lumalakas yung enerhiya ng kanyang mutya at tumatawag yung mutya na magpakuha ulit. Ilagay mo agad sa bibig para yung power pumasok sa yung katawan at humawa ka ng malaking kahoy para hindi ka matangay. Ngayon, pag hawak ko sa malaking kahoy na umalis ako doon sa may butas at humawak ako ng punong kahoy, lumakas yung hangin at nababali yung aking hinahawakan sa dulo talaga. After mga 15 minutes, mawala na po yan. Tapos umuwi ka agad sa bahay. Kung may magtatanong kung ano ang yung ginagawa, wag kang makipagkausap, wag kang huminto, diretso ka lang. Kung may tumawag sa iyo, wag kang pumapansin sa kanila. Pagkatapos balutin mo ito ng itim na tila. After 3 days, buksan mo naman ulit para ma-sure mo talaga na yung nakukuha mo ay mutya, dahil malaman mo yan kung siya ay tumigas. Kaya 3 days na po ngayon. Pag open ko, ito na po ang itsura. Kaya ngayon ko lang ito na i-vlog. Ayan. Ngayon ko lang ito na i-vlog. Kung makikita nyo ito sa personal, napakaganda talaga ito. Ito po ay kristal na. Kristal na po ito. Ayan po, kristal na po siya. Yan, nagiging kristal na po yung mutya. Sa nagtatanong kung anong klaseng mutya ito ay mutya ng ipo-ipo ng hangin. Ayan. Ang ipo-ipo ay maraming klase. May ipo-ipo ng tubig, ipo-ipo ng hangin, ipo-ipo ng lupa, ipo-ipo ng depende sa bagyo na pangalan. Dahil nakapangalan po yun ang mga ipo-ipo. Ayan. Ito ay ipo-ipo ng hangin dahil nga po nakuha natin ito sa pamamagitan ng hangin. Kung halimbawa humangin at may ulan, ayan ay ipo-ipo ng ulan. Ayan. Kung hangin lang na walang ulan, yan ay ipo-ipo ng hangin. Pero kapag umulan, ipo-ipo ng tubig yan. Ipo-ipo ng tubig. Ayan po ang itsura niya. Napakaganda talaga yung itsura niya. Ayan o. Napakaganda po. Sa naghahanap po ng ipo-ipo at sa niniwala dito, yan lang po ang makakuha sa ganitong klaseng kwento. Hindi lang basta kwento, ito ay tunay at totoo ang ating mga gamit. Ayan po. Pakita ko sa inyo kung anong itsura sa pag walang ilaw sa liwanag. Ayan o. Yan, ipo-ipo ng hangin yan. Sa nagtatanong kung anong gamit ito ay hangin na maproteksyonan ka sa lahat ng oras. Halimbawa, may magpapalipad sa iyo ng masamang espiritu. Ang hangin lang po ang magproteksyon sa iyo. Lahat ng enerhiya ng mga masasamang elemento kaya niyang rin o yung tie-hop, kaya niyang itie-hop kung saan niya pwedeng ihagis sa pamagitan ng lakas ng hangin. Ayan po ang gamit niyan at minsan ito ay panipas, guliwas at ang nadala swerte nito yung proteksyon niya. Ayan, kaya maraming salamat at ito lang po ang aking ipapakita sa ngayon at abangan ninyo ang aking susunod na mga vlog. Baka sakali kung kayo po ay interesado sa mga ganitong
klaseng mga mutya ay pwede kayong tumawag sa aking numero. May iniwan ako dyan. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.